Mga atat na ma-impeach si VP Sara. Kinarma na. Kakasuhan na sa Korte Suprema. Walang iyakan ha. Nako, sino-sino ang mga to? Magaling sa batas to. Matapos po magdesisyon ang Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Nako, itong mga to nagyayaw-yaw naman, nagagaling-galingan. Pero hindi nila alam, mali na pala ang pinagyayaw-yaw nila. Eto, kakasuhan na. Sino-sino ba sila? Ay, unang-una, Larry Gadon. Eto pa, si Representative Percy. Kilala niyo yan. At eto pa, Professor. Yan, isa din sa maingay yan. Sa balita, Gadon, kakasuhan ng indirect contempt ayon sa opisyal ng Facebook post ni Atty. Mark Tolentino. Isang petisyon para sa indirect contempt ang nakatakdang ihain ni Atty. Ferdy Topacio laban kay Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon matapos umano nitong bastusin ang Korte Suprema sa publiko at tawagin itong tuta ng mga Duterte. Ayon sa opisyal na pahayag, ang hakbang ay bilang pagtatanggol sa integridad at kasalinlan ng Korte Suprema na siyang pundasyon ng sistemang konstitusyonal at ng rule of law sa bansa. Bagamat kabilang sa mga tagapagtanggol ng hudikatura si Atty. Mark Tolentino ay hindi makikibahagi sa kasong ito bilang paggalang sa legal ethics at delikadesa. Si Gadon ay dati niyang kliyente at ninong pa ng kanyang anak. Ay, Gadon ha. Nako, ang sakit-sakit niyan. Ninong ka pa pala ng anak ni attorney oh. Ay, ang petisyon ay sumailalim umano sa nagkakaisang paninindigan ng mga abogado, tagapagtaguyod ng hustisya at mga mamamayan na nanindigan para sa dangal ng hudikatura. Iyak na, Gadon. Ano, nag-iingay ka ng nakaraan. Anong pinagyayaw-yaw mo? Eto? Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, Pansin nyo sa kanya? Habang nagyayaw-yaw siya, pansin mo sa kanya, nanlilisik ang kanyang mata. Bakit? Galit na galit ba? Ramdam mo ba? Natalo ka na? Grabing mata ni Gadon. Nakakatakot. Kaya yung pinagyayaw-yaw niya, yun pala, ipapahamak niya. Ito pa yung dalawa. Naggagaling-galingan din tong mga to. Si Representative Percy at Professor Head kaskasuhan ng indirect contempt sa Korte Suprema. Nako po, ano na? Asa na yung tapang nyo? Ba't nung nalaman yung kakasuhan kayo, tumameme kayo? Akala ko ba marami kayong alam sa batas? Sa sobrang talino nyo, sa sobrang galing nyo, pati yung Korte Suprema, binanatan nyo na. Hindi nyo ba alam yan yung pinakamataas na korte dito sa Pilipinas, tapos yun pa yung babanatan nyo? Ito ngayon, may mga abogado, nasasampahan kayo ng kasong indirect contempt. Nako, pag pumabor sa kanila itong desisyon o magiging desisyon ng Korte Suprema, malamang kayo na naman yung mapapahiya. Hindi na nga kayo nanalo o hindi kayo nagtagumpay na mapa-impeach si VP Sara. Nagdesisyon ng Korte Suprema, tapos kayo mag-iiyakan na. Sa sobrang sama siguro ng kalooban nila. Hindi na nila alam kung ano yung pinagyayaw-yaw nila. Sa sobrang piko na nila na hindi natupad o baka kabado lang sila pag hindi ma-impeach si VP Sara. Siyempre, tuloy pa rin ang serbisyo ni VP Sara at malamang hanggang 2028 yan. Pagdating ng 2028 yan, pag tumakbo si VP Sara, sana bilang Pangulo ng Pilipinas, sure win yan. Pag nanalo yan, nako, etong mga magaling, matatalinong abogado na to. At yung isa, dating abogado, si Larry Gadon. Isa din yan sa mag-iiyakan. Pero ngayon pa lang, ayan, tinamaan na ng karma ang mga yan. Ayon po dito kay Benedict Cabang, dapat lang na makasuhan ng mga walang respeto sa SC. Sabi ni Omar Macod, sana contempt na yan, mga taong mapanira sa OVP. Puro kasi kayo mga atat kasi yan sila, mga atat na atat po na mapa-impeach si VP Sara, hindi sila nagtagumpay. Kaya siguro nag-iiyakan. Sabi ni Jerry Daniel, dapat lang kumilos na mga Duterte side. Palagi na lang sila. Tayo na naman. Diba? Lang yan. Sabi ni Joseph Trans, buti nga sa kanila yan para mapatunayan kung gaano sila katalino. Yan kaso na kayo. Yan, may kaso na kayo. Diyan nyo ilabas ang talino nyo. Oo, matatalino yung mga yan. Ang galing yung mga yan pagdating sa batas. Maraming alam yung mga yan.
Pero, Sana all. para mapatunayan na matalino talaga sila, ayan, humarap sila sa Korte Suprema. Ganito na lang, thank you. Bye-bye.